Noong gabi ng June 11, 1962, tatlong bilanggo ang bigla na lamang naglaho sa loob ng pinakasikat at pinakamaigpit na kulungan sa Amerika. Walang putok ng baril, walang sirang gate, walang gwardyang napatay at walang sino mang nakakitang nakatakas sila. Kinabukasan, nang buksan ng mga gwardya ang kanilang selda, tila natutulog pa rin ang tatlong bilanggo. Nakahiga, nakatakip ng kumot, tahimik, pero nang lapitan nila ito, isang bagay ang nagpayanig sa buong Alcatraz. Hindi tao ang nasa kama, kundi isang pekeng ulo. At sa sandaling iyon, nagsimula ang pinakamalaking prison escape investigation sa kasaysayan ng Amerika. Mahigit 60 taon na ang lumipas. Hanggang ngayon, wala pa rin makakapagsabi kung namatay ba sila sa dagat o matagumpay silang nakatakas. Ito ang kwento ng Great Escape from Alcatraz. Sabay-sabay nating alamin ang natatagong kwento at misteryo ng mundo na mahirap ipaliwanag. Bago natin maintindihan kung papaano sila nakatakas, kailangan muna nating maintindihan kung bakit halos lahat ay naniniwalang imposible itong gawin. Ang Alcatraz ay hindi isang ordinaryong kulungan. Isa itong maliit na isla na nasa gitna ng San Francisco Bay sa California. Mahigit 2 kilometro ang layo nito mula sa Pampang. Sa unang tingin, parang malapit lang ito. Pero ang tunay na kalaban dito ay hindi ang distansya, kundi ang hagupit ng dagat mismo. Napakalamig ng tubig sa paligid ng Alcatraz. Karaniwan, nasa pagitan lamang ito ng 10 hanggang 12 degrees Celsius na kung saan napakalamig kapag napalublob ka sa tubig rito. Sapat iyon upang mawalan ng lakas ang iyong katawan sa loob lamang ng maikling oras. Bukod pa rito ay napakalakas rin ng mga alon kaya kahit mahusay kang lumangoy, maaaring tangayin ka pa rin ng alon papalayo sa lungsod. At kapag gabi naman ay halos wala kang makikitang direksyon. Para kang lumalangoy sa gitna ng kadiliman. Ito ang dahilan kung bakit maraming eksperto noon ang naniniwalang hindi mo kailangang pigilan ang mga bilanggong gustong mga has na tumakas. Hayaan mo lang silang tumalon. Ang dagat na mismo ang tatapos sa kanila. Hindi lahat ng kriminal ay dinadala rito. Ang Alcatraz ay para lamang sa mga bilanggong itinuturing na pinakamapanganib sa Amerika. Mga taong paulit-ulit na nagtatangkang tumakas sa ibang mga kulungan, mga lider ng gang, mga kilalang bank robber at mga kriminal na halos imposible nang kontrolin. Isa sa mga pinakasikat na bilanggo rito ay si Al Capone, ang kilalang mafia boss ng Chicago. Naroon din sina George Machine Gun Kelly na isa sa pinakakilalang kidnapper at bank robber noong kanyang panahon. Kapag ipinadala ka sa Alcatraz, parang sinasabi na ng gobyerno sa iyo na kung hindi ka namin makokontrol sa ibang kulungan, dito ka namin ikukulong. Dahil para sa kanila, wala nang mas ligtas pang lugar kesa rito. Pero noong unang bahagi ng dekada 60, may 3 lalaking naniniwalang mali ang lahat. Ang magkapatid na John Anglin at Clarence Anglin at ang isa pang bilanggo na si Frank Morris. Magkakaiba man ang kanilang buhay, may isang bagay silang pare-parehong taglay. Hindi sila sumusuko. Si Frank Morris ay kilala bilang isa sa pinakamatalinong bilanggo sa buong sistema ng federal prisons. Mataas ang IQ, tahimik, at ilang beses na ring nakatakas sa iba't ibang kulungan bago pa man mapunta sa Alcatraz. Samantala, lumaki naman sina John at Clarence Anglin sa Florida. Bata pa lamang sila, sanay na silang lumangoy sa mga ilog at dagat. Isang kasanayang kalaunan ay maaaring magbigay sa kanila ng pag-asang makatawid sa nagyayelong tubig ng San Francisco Bay. Sa unang tingin,
Tatlong ordinaryong bilanggo lamang sila, pero hindi alam ng mga gwardya na sa likod ng kanilang mga selda, unti-unti nang nabubuo ang isa sa pinakamapangahas na plano sa kasaysayan ng kulungan. Kapag sinasabing imposibleng kulungan, parang iniisip na nating perpekto na ang lahat, pero walang perpektong sistema. At iyon ang napansin ni Frank Morris, na sa likod ng bawat selda may malit na ventilation grill. Hindi ito sapat para makalusot ang isang tao, pero habang sinusuri niya ito araw-araw, napansin niyang ang konkretong nakapalibot dito ay unti-unti nang humihina dahil sa kalumaan at pagtanda ng gusali. Hindi ito isang malaking butas, hindi rin halatang sira, pero para sa isang taong naghahanap ng pag-asa, sapat na iyon. Doon una nagsimula ang buong plano. Hindi sa pinto, hindi sa bintana, kundi sa isang maliit na bahagi ng pader na halos hindi pinapansin ng kahit sino. Kung iisipin, ay halos napakasimple lang talaga ng kanilang mga plano, pero hindi nila balak tumakas kinabukasan, hindi rin sa susunod na linggo. Alam nila na isang pagkakamali lang, tapos na ang lahat. Kaya pinili nilang gawin ang pinakamahirap na paraan, ang maghintay. Sa loob ng maraming buwan, unti-unti nilang sinisimulan ang paghukay. Hindi gamit ang mga kagamitan ng bilangguan, kundi gamit ang mga bagay na walang sino mang mag-aakalang magiging sandata ito upang makatakas. At dito magsisimula ang pinaka-imposibleng bahagi ng kanilang plano. Dahil ang mga kagamitang gagamitin nila ay may mga kutsara, mga piraso ng metal at isang lumang motor na sila mismo ang gagawa. Matapos matuklasan ni Frank Morris ang mahinang bahagi ng pader sa likod ng kanilang mga selda, isa na lang ang kanilang problema: paano nila ito huhukayin? Hindi sila pwedeng humingi ng martilyo, hindi rin sila pwedeng bumili ng kagamitan, at bawat bilanggo ay regular na iniinspeksyon. Sa madaling salita, anumang gamit na kahina-hinala ay agad na kukumpiskahin. Pero dito lumabas ang tunay na talino ni Frank Morris, na sa halip na maganap ng tamang kagamitan, ginawa niyang kagamitan ang mga ordinaryong bagay na nasa loob mismo ng kulungan. Mga lumang kutsara, piraso ng metal at maging ang sirang bahagi ng isang vacuum cleaner. Sa ibang tao, basura lang ang mga iyon, pero pagdating sa kanila, iyon ang magiging susi sa kanilang kalayaan. Hindi nila pwedeng hukayin ng mga pader sa umaga. Napakaraming gwardya, napakaraming mga mata, kaya gabi-gabi pagkatapos ng head count, doon nagsisimula ang kanilang operasyon. Isa-isa nilang kinakayod ang lumang konkreto. Hindi mabilis, hindi marahas, unti-unti. Parang taong naghuhukay gamit lamang ang kutsarita. Minsan, ilang sentimetro lang ang inaalis sa loob ng isang gabi, pero hindi sila nagmamadali. Alam nila na ang pinakamabilis na paraan para mabigo ay ang pagmamadali. Kaya gabi-gabi pareho lang ang kanilang ginagawa. Hukay, linis, tago, paulit-ulit sa loob ng halos isang taon. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang mapangahas na operasyon, bakit wala man lang nakakarinig sa kanila ni isang gwardya? Kung gabi-gabi sila naguhukay, bakit walang nakakarinig? Ang sagot, dahil may isa silang kakampi, ang musika. Tuwing oras ng recreation, pinapayagan ng ilang bilanggo na tumugtog ng iba't ibang instrumento. Isa sa kanila ay si Frank Morris, na madalas tumutugtog ng isang accordion. Ayon sa mga ulat, ginagamit nila ang oras ng music practice upang matakpan ang tunog ng paghuhukay at pagbabarena sa likod ng kanilang mga selda. Habang umaalingaw ang musika sa buong gusali, unti-unti namang nababasag ang konkreto. Sa pandinig ng mga gwardya, normal lang ang lahat. Pero sa likod ng mga pader, unti-unti nang nabubuo ang daan palabas. Habang lumalaki ang butas,
may bago silang problema. Hindi nila pwedeng iwan lang ang mga tipak na semento sa loob ng selda. Kapag nakita iyon ng gwardya, tapos ang buong plano. Kaya gumawa sila ng isang paraan. Ayon sa investigasyon, inilalagay nila ang mga maliliit na piraso ng konkreto sa kanilang mga bulsa. Pagdating ng recreation period, unti-unti nila itong ikinakalat sa bakuran ng bilangguan. Hindi isang sako, hindi isang timba, kundi paisa-isang dakot. Araw-araw, halos walang nakapansin dahil napakaliit lang ng bawat itinatapon. Pero kapag pinagsama-sama, iyon ang buong pader na unti-unti nilang binubutas. Pagkatapos ng maraming buwan, sa wakas ay nabutas na nila ang bawat ventilation opening at nang makapasok sila, isang malaking sorpresa ang naghihintay sa kanila. Sa likod ng hanay ng mga selda ay may makitid na utility corridor, isang espasyong halos hindi ginagamit. Hindi ito dinadaanan ng mga bilanggo at bihira ring puntahan ng mga gwardya para itong lihim na daanan sa loob mismo ng kulungan. Doon sila nagsimulang gumawa ng mas malaking plano, hindi na lang basta makalabas ng selda, kundi makalabas ng buong Alcatraz. Habang papalapit ang araw ng pagtakas, alam nilang may isang problema pa. Tuwing gabi, sinisilip ng mga gwardya ang bawat selda. Hindi kailangang gising ang mga bilanggo. Sapat nang makita nila na may taong nakahiga sa bawat kama. Kaya gumawa sila ng isang bagay na halos hindi ka panipaniwala. Gumawa sila ng isang peking ulo. Hindi laruan, hindi isang maskara, kundi mga ulo na halos kamuka ng totoong tao. Ginamit nila ang pinaghalong sabon, toothpaste, toilet paper at semento upang mabuo ang hugis ng muka. Pagkatapos, kinulayan nila ang mga ito gamit ang mga art materials na nakuha nila sa prison workshop. Pero ang pinaka-importanting detalye dito, ang buhok. Hindi sila gumamit ng sinulid, hindi rin balahibo. Kinolekta nila ang mga totoong buhok mula sa prison barbershop. Isa-isa nila itong idinikit sa peking ulo at kapag pinatay na ang ilaw, halos imposible lang mapansin ang kaibahan. Mahigit 1 taon nang lumipas, ang butas sa likod ng mga selda ay sapat na para makalusot. May lihim na daanan na sila, may mga plano na, may mga peking ulo, pero may isang problema pa rin sila ang kinakaharap. Kapag nakalabas sila ng gusali, paano nila tatawirin ang nagyayelong dagat? Dahil kahit makaalis sila sa Alcatraz, wala pa rin silang bangka. At kahit mahusay kang lumangoy, halos imposible pa rin mabuhay sa tubig na ganon kalamig. Kaya gumawa sila ng isa pang bagay na mas nakakabilib pa kesa sa paghukay ng pader. Gagawa sila ng sarili nilang balsa at hindi ito gawa sa kahoy, hindi rin sa bakal, kundi sa mga kapote na ninanakaw nila isa-isa sa loob ng bilangguan. Gabi ng June 11, 1962, tahimik ang buong Alcatraz. Katulad ng ibang gabi, isinagawa ng mga gwardya ang kanilang regular na head count. Walang kakaiba, walang kahinahinalang kilos. Sa kanilang paningin, 3 bilanggo lamang ang nagpapahinga sa loob ng kani-kanilang selda. Hindi nila alam na iyon na pala ang huling gabing makikita nila ang mga ito. Habang unti-unting lumalalim ang gabi, nagsimula na ang planong pinaggandaan sa loob ng mahigit 1 taon. Isang pagkakamali lang at maaari silang mabaril o bumalik habang buhay sa solitary confinement. Pero ang umatras ay hindi na. Isa-isang inilagay ni na Frank Morris at ng magkapatid na Anglin ang kanila mga peking ulo sa ibabaw ng unan. Maingat nilang inayos ang kumot, inihiga ang mga ulo sa tamang anggulo at sa madilim na selda, mukha talaga silang natutulog. Maya-maya, dumaan ang gwardya sa routine inspection. Isang mabilis na tingin lang,
tatlong bilanggo, tahimik, lahat ay tila normal. Hindi niya alam na ang tinitignan niya na pala ay hindi isang tao, kundi mga ulong gawa sa papel, sabon, semento at totoong buhok. At sa loob ng ilang segundo, naloko nila ang isa sa pinakamahigpit na kulungan sa buong Amerika. Matapos makumpirmang ligtas na ang paligid, isa-isa silang pumasok sa butas sa likod ng kanilang mga selda at mula roon gumapang sila sa makikitid na utility corridor. Halos wala silang ilaw, tahimik ang bawat galaw. Alam nilang anumang ingay ay maaring marinig ng mga gwardya. Pagdating sa dulo ng koridor, umakyat sila gamit ang mga tubo at estrukturang bakal hanggang makarating sa bubong ng gusali. Isipin mo yun, sa loob ng maraming taon, libo-libong bilanggo ang naniniwalang walang daan palabas. Pero sa gabing iyon, tatlong lalaki ang nakatayo na sa ibabaw ng bubong ng Alcatraz. Ngunit may isang hindi inaasahang pangyayari. May ikaapat sana silang kasamahan, si Allen West. Isa rin siyang bahagi ng plano mula sa simula. Siya rin ang naggukay ng sarili niyang daan palabas, pero nang gabing iyon, nagkaproblema siya. Hindi pa sapat ang laki ng butas sa kanyang selda. Sinubukan niyang palaki nito, pero huli na ang lahat. Habang pilit niyang binabasag ang natitirang konkreto, alam niyang nauubos na ang kanyang oras. Sa kabilang banda ng pader, hinihintay siya ng kanyang mga kasama, pero hindi sila maaaring manatili roon ng matagal. Bawat minutong lumilipas, mas tumataas ang posibilidad na mahuli sila. At sa huli, napilitan silang gumawa ng pinakamahirap na desisyon. Iniwan nila si Allen West. Tatlo ang umalis, isang naiwan. At dahil dito, si Allen West ang naging pangunahing saksi sa buong plano matapos ang pagtakas. Pagkababa nila mula sa bubong, tinungo nila ang hilagang bahagi ng isla. Doon nila inilabas ang kanilang lihim na sandata. Hindi ito bangkang kahoy, hindi rin goma mula sa pabrika. Isa itong balsa na sila mismo ang gumawa gamit ang mahigit 50 raincoat na ninakaw nila ng paunti-unti sa loob ng maraming buwan. Pinagdikit nila ang mga ito at upang maging isang airtight ito, pinagdikit nila ang mga tahi gamit ang isang pag-init. Kasama rin nila ang mga improvised life vest na gawa rin sa isang raincoat. Kung tutuusin, ito lang ang pagitan nila sa buhay at kamatayan. Isang homemade na raft laban sa nagiyelong tubig ng San Francisco Bay. Bandang 10:00 ng gabi, itinulak nila ang kanilang balsa papunta sa dagat. Tahimik, walang ilaw, walang nagsisigawan. Habang papalayo sila sa isla, unti-unti silang nilalamon ng kadiliman. Wala nang nakakita sa kanila pagtapos noon. Walang litrato, walang video, walang nakasaksi na nakarating na sila sa kabilang pampang. At iyon ang dahilan kung bakit hanggang ngayon wala pa rin nakakatiyak kung ano talaga ang nangyari sa tatlong lalaking iyon. Kinabukasan, nagsimula ang ordinaryong routine ng mga gwardya. Pagdating nila sa selda ni Frank Morris, muli nilang nakita ang tila natutulog na bilanggo. Tinawag nila ito. Walang kahit anong sagot ang narinig ng gwardya, kaya lumapit ang isang gwardya at sinubukang gisingin ito. Sa isang iglap, nahulog ang ulo mula sa unan. Hindi ito tao, isa pala itong pekeng ulo. Nagkagulo ang buong bilangguan. Agad na pinatunog ang alarma. Sinuyod ang bawat sulok ng Alcatraz. Sinuri ang mga selda at doon nila nadiskubre ang mga butas sa likod ng pader, ang lihim na workshop sa utility corridor at ang lawak ng planong matagal nang isinasagawa sa ilalim mismo ng kanilang bilangguan. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng Alcatraz, hinarap ng mga otoridad ang posibilidad na may mga bilanggong maaring matagumpay na nakatakas. Pagkatapos madiskubre ang pagtakas, agad na kumilos ang buong Amerika. Nagpadala ng mga bangka ang US Coast Guard, lumipad ang mga helicopter sa ibabaw ng San Francisco Bay, sinuyod ng mga pulis ang buong baybayin.
at pinangunahan ng FBI ang isa sa pinakamalaking manhunt operation sa kasaysayan ng bansa. Sa loob ng maraming araw, halos walang tigil ang paghahanap sa tatlo. Hindi lamang sa dagat kundi pati na rin sa kalapit na lungsod. Ngunit habang tumatagal, wala pa rin natagpuang kahit isa sa tatlong bilanggo. Walang bangkay, walang buhay na saksi, walang kumpirmadong bakas. At dito nagsimula ang isang misteryo. Sa mga sumunod na araw, may ilang mga bagay na natagpuan sa karagatan. Isang improvised life vest, mga piraso ng raincoat at isang waterproof bag na may ilang personal na gamit ng magkapatid na Anglin. Para sa FBI, malamang na nalunod na ang tatlo habang sinusubukan nilang marating sa pangpang. Ngunit may isang problema silang napansin. Kung nalunod nga sila, nasaan ang kanilang mga bangkay? Sa maraming kaso ng pagkalunod, karaniwang may natatagpo ang labi pagkalipas ng ilang araw o linggo. Pero sa kasong ito, wala ni isa. At iyon ang dahilan kung bakit hindi agad natapos ang usapan. Habang lumilipas ang mga taon, mas lalo pang dumarami ang mga katanungan. Ayon sa pamilya ng magkapatid na Anglin, nakatanggap umano sila ng Christmas card na walang malinaw na pinagmulan. May mga kamag-anak din nagsabing may mga lalaking kahawig ni John at Clarence na lihim na umanong dumadalo sa libing ng kanilang ina. Ngunit walang matibay na ebidensyang nagpapatunay na sila nga iyon. Pagkalipas ng ilang dekada, lumabas pa ang isang litrato na sinasabing kuha sa Brazil noong 1970. Ayon sa ilang dating investigador, maaaring ang dalawang lalaki sa larawan na iyon ay sina John at Clarence Anglin. Noong 2013, isang liham ang ipinadala ng pulisya sa San Francisco. Nakasaad dito na ang sumulat ay si John Anglin. Ayon sa liham, nakaligtas umano silang tatlo sa pagtakas, ngunit sinabi rin niyang namatay sina Frank Morris at Clarence Anglin at siya na lamang ang buhay. Ipinahayag pa niya na handa siyang sumuko kapalit ng tamang gamutan dahil mayroon na umano siyang malubhang sakit. Nagdulot ito ng malaking interes. Sinuri ng FBI ang isang liham. Sinubukang alamin kung tunay ngang itong isinulat ni John Anglin. Ngunit sa huli, walang sapat na ebidensya nagpapatunay na authentic ang sulat na ito. Kaya hanggang ngayon, hindi pa rin alam kung totoo ito o isa lamang panibagong panlilinlang. Noong 1979, opisyal nang isinara ng FBI ang kanilang investigasyon. Ngunit hindi ibig sabihin nito na napatunayan ng nalunod ang tatlo. Inilipat lamang ang kaso sa US Marshal Service. Hanggang sa kasalukuyan, nananatili pa rin silang kabilang sa listahan ng mga wanted fugitives hanggat walang matibay na ebidensya nagpapatunay sa kanilang pagkamatay. Sa madaling salita, walang opisyal na nagsasabing matagumpay silang nakatakas. Pero wala ring opisyal na nakapagsabing siguradong namatay sila. At iyan ang dahilan kung bakit buhay pa rin ang misteryong ito makalipas ang mahigit 60 taon. Kung pagbabatayan ang lakas ng agos at lamig ng tubig, maraming eksperto ang naniniwalang maliit ang tsansa nilang mabuhay. Pero kung pagbabatayan naman ang kanilang paghahanda, ang balsa, ang life vest, ang talino ng kanilang plano at ang kawalan ng anumang bangkay, may mga naniniwala ring posible silang nakaligtas. Marahil hindi na natin malalaman ang buong katotohanan. At bakit iyon mismo ang dahilan kung bakit hindi kailanman malilimutan ang kanilang kwento. Hindi dahil sa pagtakas, kundi dahil hanggang ngayon wala pa rin makapagbigay ng tiyak na kasagutan. Sa kasaysayan ng Alcatraz, may daan-daang bilanggo ang nangangarap na makatakas. Marami ng mga sumubok, lahat ay nabigo. Maliban o marahil sa tatlong lalaki naglaho noong gabi ng June 11, 1962. Isang kutsara, isang homemade drill, mga pekeng ulo, isang balsa na gawa sa mga kapote, at isang planong pinagandaan sa loob ng 1 taon. Ito lamang ang kanilang naging sandata laban sa kulungang tinatawag noon
na imposibleng takasan. Hanggang ngayon, wala pa rin nakakaalam kung saan talaga natapos ang kanilang paglalakbay. Sa ilalim ng nag-iilong tubig ng San Francisco Bay o sa isang tahimik na buhay sa ibang panig ng mundo. Marahil, ang tunay na tagumpay na kanilang plano ay hindi lamang ang pagtakas, kundi ang paglikha ng isang misteryong hindi pa rin nalulutas hanggang sa kasulukuyan. At ito ang kwento ng Great Escape from Alcatraz.